grupo din sa kanila. Sarap na nga daw eh. Samantala, ito na, nagiging maugong ngayon ang mga bali-balitang bibigyan ni Pangulong Noynoy Aquino ng posisyong mala Chief of Staff. Ang kanyang dating running mate at dating senador na si Mar Rojas, yan ang inanunsyo ng Pangulo habang nasa ASEAN Leadership Summit sa Jakarta, Indonesia. Sa oras daw ito na matapos ang ban sa appointment ng mga kumandidato sa nakaraang eleksyon sa darating na Hunyo. Pero hinahanda pa raw ang administrative order na maglilinaw sa hatian ng trabaho ni Rojas at Executive Secretary Paquito Ochoa. Handa naman raw si Vice President Binay na makatrabaho ang kanyang dating naging katunggali sa pagka-vice-presidente. Ayon kay Binay, mas mabuti raw na isantabi ang politika para matulungan ang Pangulo sa pagpapaunlad ng bansa. Ayan na. Ano nga magiging papel ni Jojo Ochoa bilang Executive Secretary? Baka magkaroon ng faction. May faction. Tinasabi ko pa lang eh. Day one pa lang, may faction na eh. Para lalo daw titindi pa. Samar tsaka Balay Group. I-accommodate niya, di ba yung comms group nila hinati sa iba-ibang departamento para tatlo. Pero hindi talaga sana. Dapat amyendahan na yung 1-year ban. Dapat ban na talaga buong 6 years. Oo. Kasi, di ba? Pagsalog na. Ibig sabihin, hindi ka na nga tinanggap. Wala kang mandate eh. Tapos, pasok ka sa gobyerno. Samantala, hindi lamang ko mismong bakbakan ni Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley ang inabangan naman noong linggo, kundi maging ang pagkanta ng ating pambansang awit ni Pinay singing sensation Charisse. At ayon sa National Historical Commission of the Philippines, aprobado sila sa naging performance ni Charisse. Sa sobrang tuwa nga ng komisyon, hinahanda na nila ang isang sulat ng pagbati at pasasalamat kay Charisse. Natatangi at kapuri-puri raw kasi ang kanyang rendisyon ng Lupang Hinirang, di tulad ng mga umawit nitong may halong birit. Pati si Congressman Manny Pacquiao sinulatan ng NHCP para batiin siya sa kanyang pagkapanalo at pagpili kay Charisse. At dahil kuhang-kuha ni Charisse ang tamang pag-awit ng Lupang Hinirang, Hindi mabagal pa rin. nais ng NHCP na ipalabas sa mga eskwelahan ng pag-awit ni Charisse para tularan ng mga mag-aaral. Tularan nga daw eh. 240, dapat mabilis yung marcha yun eh. Hindi naman yun. Bayang mag-iliw. Ganon yung... At least, isang tao lang ang kakanta. Kailangan grupo, diba? Kung gano'n ang... Tsaka I think ang pinaka-ayaw lang naman nila Yung yung huli. binibirit sa huli, tinaarte. Hindi mo namatay ka na, bumibirit ka pa. Ay, mamatay dahil sa'yo. Ayaw nila nun. Tsaka marami din naman nakakuha na rin ng ibang singers dati. Diba? Si Joblens. Diba? Pinapurihan din siya. Eh, yung kumanta nga nung National Anthem ng Amerika, flat nga eh. Bumirit ng huli para bumawi ng... Yung flat eh. Pero sa kanila kasi hindi big deal eh. Na kumbaga parang nasa artist Kinukulot na nila mismo. talaga lagi yun. Okay. Sa atin lang medyo mahigpit. At balita lang mula sa Paris, France, Ano kung meron? saan ang mga basura-basura hinahakot na ng mga high-tech electronic garbage trucks. Pambihira talaga ang mga high-tech basurero na ito na gumagamit ng kuryente imbis na crudo, kaya mas hindi sila nakakasama sa ating kapaligiran. At dahil 100% electric ang mga battery-powered garbage truck, makababawas ito sa 130 tons ng carbon dioxide emission bawat taon para sa bawat truck. Hindi rin kasi ito kasing ingay ng mga lumang diesel truck, kaya naman mas kaaya-aya ito sa mga residente at turista sa City of Lights. Sana kasya sa mga daan kasi maliliit minsan yung daanan nila eh. MMDA yan eh. Galing! MMDA. ba? MMDA. May sibalita. May sibalita. Wala kayang... Wala naman sa bansang Argentina. Giruin niyo mga kapuso. Isang lalaki doon ang nantayo ng kastilyong yari sa mga bote ng beer. I love this guy. Talaga naman matyaga ang lalaking ito at 21 taon nilang kinolekta ang mga bote ng beer. Pwede ako magbigay rin ng mga bote ng beer galing sa bahay ko. At ang kanyang koleksyon umabot sa mahigit 6 na milyong bote. Kaya naman malaki-laki rin ang kanyang nagawang castle na may lawak na mahigit 500 square meters. Exactly! At may 3 main building na may main room, work studio, at 3-floor loft. Meron din itong bedroom, living room, dining room, at bathroom. Malaking tulong ang Beer Bottle Castle para sa bayan ng Cumbres, Argentina, kung saan isa na itong tourist destination. Talaga, literally na beer house. Oo. Yan! Oo. Uy, kayang gawin ni Ilak yan. Sana dito sa Quezon City magtayo siya. Huwag naman beer.
di ba? Water. Kung gusto mo. Wag lang yung makaaway. Para na. Alright. Magreklamo na naman yung Soft gano'n drinks eh. nga yung ganyan, soft drinks. Alright, samantala, water advisory muna tayo. Nagkaroon po ng water interruption sa ilang bahagi ng sineserbisyohan ng Maynilad sa Parañaque. Nagsimula pa ang water interruption kagabi ng alas 8 ng gabi, natatagal hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Apektado po ang ilang bahagi ng West Service Road sa Bikutan hanggang sa ACSIE. Nagkakaroon kasi ng pipe replacement ang Maynilad sa naturang lugar. Para sa iba pang detalye ng water interruption na yan, maaari po kayong tumawag sa Maynilad Hotline 1626. At narito naman ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan? Salamat, Lynn! Good morning mga kachika para sa ating unang showbiz update. Muling pinakilig ng international singer at teen heartthrob na si Justin Bieber ang kanyang Pinoy fans sa pamamagitan ng kanyang tweet. Nag-tweet si Justin ng "Mahal kita" matapos sabihing susunod na ang Manila sa kanyang world tour. Pinatunayan din ni Justin na hindi lamang siya sa musika dedicated kundi pati na rin sa mga hayop. Naglabas si Justin ng kanyang ad para sa grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA na karga-karga ang isang puppy at naghihikayat sa publiko na mag-adopt ng kanilang pet mula sa animal shelters. Pero ang teen star, nagiging pasaway na rin daw. Ayon sa kwento na isang actress ng US TV series kung saan may guest appearance si Justin, umastang brat daw si Justin nang sirain niya ang cake na nasa table ng cast. Wala pa namang komento ang kampo ni Justin tungkol sa issue na nagiging pasaway na daw ang teen star. Tawag nga dyan eh, Justin Bebeng. Bebe. Ang lakas pa ng dating eh. Oo. Okay. Kaya tutok na, Justin Bebeng. Dito sa inyong paboritong morning barkadahan, ito po ang Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit.